It's giveaway time! Alright, the last time bumisita dito si Jowo sa Dubai and may dala nga siyang pasalubong sa atin, which is yung Evo XR Carbon S. So i-review natin siya ngayon, and after that, kung gusto nyo makuha tong helmet na to, panoorin nyo hanggang sa huli. So tara, unbox na natin to. Okay, so straight out of the box, ano yung mga kasama sa loob ng box? Of course, nandyan yung helmet na mismo. And then, may kasama na rin siyang clear visor and yung dark visor niya kasama na rin. Okay, so tingnan natin to. Buksan na natin tong Evo helmet na to na nasa loob pa ng... Ang ganda rin ng bag, ah. Yun. First impression, ang ganda ng design. Napaka-aggressive ng design niya. By the way, yung bag, pwede mo siya magamit pang araw-araw ba? Pwede siya maging backpack and pwede bang gawin nating tote bag? Tote bag. By the way, special thanks nga pala kay Jowo Motovlog na nagdala nitong helmet na to dito. Team Graffiti, Evo Helmets, and of course kay Bro AGZ Angulo na siya nag-arrange nito para madala ni Jowo dito sa Dubai. Okay, tuloy na natin. So hindi lang yung helmet, pinadalhan din niya rin tayo ng balaclava and t-shirt ng Imprint Customs na XR Carbon. So nga natin saglit. Okay, so ito yung t-shirt ng Evo XR Carbon series na gawa ng Imprint Customs. By the way, ipapag-giveaway din natin to kasama nung balaclava. And ano pa ba ang binigay nila dito? So may mga stickers sila dito. Yan, Team Graffiti, yung Evo stickers. So yan yung stickers. Salamat Team Graffiti, napaka-generous nyo talaga. So yun yung laman ng box. I-review na natin tong helmet na to. Okay, Evo Helmet XR Carbon. Yan, full face helmet, single visor, very sporty and aggressive ng look. Ito na yung track helmet ng Evo. Napaka-aggressive ng look niya. And ang gaan. Of course, carbon fiber yan eh. Bakit ko gusto yung carbon fiber? Kasi itong carbon fiber, nagpapagaan talaga siya sa helmet. Sa long ride, napakalaking bagay na hindi stress yung ulo mo, hindi stress yung leeg mo. Kaya komportable na gamitin sa mahabang oras ng pagra-ride. Itong helmet na to may aerodynamic design para mabawasan yung drag at may panlaban ka sa hangin. Siyempre, isa sa resulta ng mataas na performance yung stability, lalo na kung mabilis yung takbo mo. Then yung malawak na eye port, yung nagbibigay sa'yo ng field of view. Yan, yun yung nagpapahusay ng visibility ng rider. At take note, compatible siya sa salamin. So, kung nagra-ride ka at gumagamit ka ng specs, comfortable siya na magsuot ka ng salamin. Ventilation system, meron siyang 5 port dito, which is nasa taas. Dito, here, and here, then yung sa chin mo. Pagka nagra-ride ka, syempre, yung loob ng helmet umiinit. So, napakalaking bagay yung pasok ng malamig na hangin para mailabas yung init sa loob dito sa exhaust. So, next is yung Comfort Fit Liner, yung inside paddings niya. Nung na-try ko siya, comfy naman yung paddings niya. But then, I felt na mabilis siyang mabe-break in, kumbaga. By the way, ito nga palang helmet na to, nung tinanong ako ni AGZ kung anong size ng helmet ko, binigay ko sa kanya medium since yun yung size ko, 57-58 sa lahat ng helmet. But then, napansin ko sa Evo, parang malaki sa akin yung medium. Kailangan ko mag one size down. Ako kasi, hindi ako comfortable na hindi naka-fit yung cheek pads sa cheek ko nang nakaganito. So, maluwag siya. Para sa akin, kailangan ko mag one size down. Sanay kasi ako na yung mga helmet ko, lalo na kung ipinantatrack ko, na kapit sa mukha ko. Para siguradong hindi siya gagalaw in case na matumba ako, hindi siya magti-twist or something like that na very delikado. So, take note, kung gusto nyo tong helmet na to, mas maganda na pumunta kayo sa store ng Team Graffiti or kung saan man binebenta to sa Pilipinas. I'm not sure, sorry about that. Magsukat muna kayo. Instead na i-follow nyo yung size nyo talaga and umorder kayo. And then they claim na meron na itong moisture wicking liner at napapanatiling tuyo at comfortable yung rider. Then of course, pwede mo rin matanggal yung liner niya, yung pads niya, pwede mo matanggal para malabhan. Ginagawa ko rin yan sa mga helmet ko. But since wala pa akong experience sa pagkalas ng helmet na to, ayoko muna siyang tanggalin dahil susubukan natin siya mamaya. Okay, try natin palitan tong visor. Now, meron siyang button dito, ipupush mo lang siya, then hilahin mo siya pabante until you hear a click. Tapos gagawin mo din siya sa kabila. Palitan natin to ng clear visor ngayon. Okay, same thing na ginawa natin kanina. Push mo lang yung button, then lubog natin to dito. Then yun na yun, nakapasok na yung... Ganun lang siya kadali. Then of course, gagawin mo rin siya sa kabila. Push mo tong button, pasok mo siya dito. Then yun na. Ganun lang kasimple. Note lang din na both visor ay wala pang pin lock. So, try mo rin siya i-consider kung bibili ka nito. And then, yung visor mechanism niya, nagra-ratchet siya. So, meron kang 4 positions here. 1, 2, 3, and 4. Yung pinakamataas niya. And then, yung visor lock niya,
You have to push it down hanggang makarinig ka ng click. Ibig sabihin naka-lock na siya. And madali mo rin matanggal yung lock niya kahit naka-gloves ka. So isa sa mga main concern ko pag kumukuha ng helmet is yung wind noise. Bakit kamo? Yung ingay kasi ng helmet, ang lakas makadagdag niyan sa pagod. Pag mga long ride, mas comfortable pa rin syempre yung tahimik na helmet. Kaya ito ngayon, tetest natin kung gaano siya kaingay. Dito sa UAE, ang speed limit namin dito kalimitan ay 140 kilometers per hour. So titingnan natin kung gaano siya kaingay sa ganong kabilis na takbo. We are currently in 140. Oh, ito na lumabas yung ingay niya. Pag consistent na 140 yan, maingay. Lasang ingay. Okay, so na-try natin siya itakbo ng 140 as per speed limit dito sa UAE. Yung type ng long ride namin dito na ganun lagi yung takbo 140, hindi siya comfortable. I suggest magsuot ka ng earplugs kung ganun yung mga takbuhan nyo at susuot mo tong helmet na to. Yung noise level niya, kapantay siya or at think mas higit pa sa AGV Pista na para sa akin ang AGV Pista ang pinakamaingay na helmet na nagamit ko. Pero syempre, consider din natin na majority ng gagamit ng helmet na to nasa Pilipinas. Nasubukan ko rin siya ng city riding, 60 to 80, wala naman akong ganung ingay na nadidinig. So, I think sa kalsada natin sa Pilipinas, hindi naman ganun talaga yung takbuhan natin kagaya dito na laging 140 kilometers per hour. Okay, tara na bago pa ako abutin ng ulan. Okay, so pag-usapan naman natin yung safety rating niya. So, it passed the latest ECE R2206. Ito na yung latest test niya. Ginamit na rin pala to sa Asia Road Racing Championship. By the way, kahit nandito tayo sa Dubai, nakakarating naman sa atin yung mga bali-balita and yung image ng Evo helmet sa Pilipinas. But for this particular helmet, na kauna-unahang nagamit kong Evo helmet. Kung matagal ka na nakasubscribe sa akin, alam mo na very strict ako sa paggamit ng mga helmet. Kaya yung mga helmet ko, kung makikita nyo naman. But this one, I can feel na pumapasa siya sa standard ko para sa helmet na to. I don't know about the other helmet, yung mga nasa baba nito. By the way, ito yung top of the line ng Evo helmet. Ang SRP niya is 12,500 pesos. Number 1 follower from Abu Dhabi. Balita ko namimigay daw yung Evo na carbon. Depende, kiss mo muna ako. Eh di wow, ayan, first time mo nakahawak niyang ng helmet na yan. Ano masasabi mo? Maganda siya, quality. Physically, maganda siyang tingnan. Maganda yung tsura niya. Tapos, as a user of SJC, kasing gaan, okay naman. Maganda siya. Akin na lang. Hindi, ito, may napansin lang ako dito. Itong winglet niya. Bakit hindi naman sa akin question ko, bakit siya ganito? Voltage siya, di ba normally sa AGV, sa Arai, quick release siya. Minsan double-sided tape nga siya, di ba? Kasi yung tendency nito, sa pagkakaalam ko, kapag bumagsak yung ulo mo or na-aksidente ka, dapat tatalsik lang siya. Ito lang, dapat improve nila to. Tanggalin to or innovate pa nila kung anong pwedeng gawin. In addition to that, akin na nga. Okay, final thoughts sa Evo helmet na nireview natin, ang XR Carbon series ng Evo helmet. Okay, yung mga sinabi at sasabihin ko naman dito, personal opinion ko lamang. Ang masasabi ko lang, no bias, dahil alam naman natin and may mga kaibigan ako or mayroon ako mga kakilala na naridinig ko yung issue nila sa Evo helmet. But then, for this particular helmet na nireview natin, I can say and I can attest na hindi man siya umabot dun sa level ng Shoei, ng Arai, AGV, Shark, yung mga ginagamit kong helmet. Pero umabot siya doon sa level ng standard ko na masasabi ko na yes, pwede ko siyang gamitin. Again, I am talking about this helmet. Hindi ko alam yung mga helmet na mas mababa pa dito. Hindi ko pa sila natatry hindi pa ako nakahawak. Though, nag-giveaway din ako dati ng Evo helmet. But then, nung ginawa ko yun, nasa Pilipinas yung helmet and nandito ako. So, never ko nahawakan yung helmet na yun. Ito ang kauna-unahang Evo helmet na nahawakan ko. And, nakapasa naman siya sa standards ko. Nandun naman siya. Though, hindi niya nakapantay yung mga helmets like Arai, AGV, etc. Pero nandun siya sa standard na yes, pwede ko siyang gamitin. Masasabi ko lang, may mga improvement na pwede silang gawin, like yung winglet niya na easy detachable sana, hindi siya naka-screw. And ano pa ba? Yung paddings, of course, pwede pa nilang i-improve yun dahil sa ngayon, okay pa dahil bago pa siya. I can feel by just touching it na mabilis siya magde-deteriorate. May mga improvements na kailangan gawin pero I mean, nandito na siya sa level na to, pwede pa siyang ma-improve. And looking forward to see that in the future.
sure. Lahat naman, of course, pwedeng mag-improve. So, I'm excited to see it. Okay, so basically, dapat exclusive sa mga nasa UAE ang raffle na to. Bakit? Siyempre kasi nandito tayo sa UAE at hindi ko alam kung paano siya ipapadala sa Pilipinas kung sakaling taga-Pilipinas yung manalo. Pero, kung wala ka sa UAE at gusto mo talaga sumali at willing ka mag-intay ng at least 1 year hanggang makauwi ako ng Pilipinas, sige, sumali ka. Again, priority ko yung nasa UAE since nandito ako. But then, kung gusto mo talaga sumali, you have to wait until makauwi ako sa Pilipinas para makuha mo tong helmet na to. Okay, alam ko na ito na hinihintay nyo. So, paano nyo ba makukuha ang helmet na to? Somewhere in this video, may nag-pop up dyan kung ano yung i-comment nyo sa baba. Sundin nyo lang yun, i-comment nyo yan sa baba, i-pick screen nyo at i-send nyo sa Facebook Messenger ko. Pasok na kayo sa raffle draw pag nagawa nyo yun. And make sure nga pala na nakasubscribe kayo sa channel. Of course, hindi kayo makakasali kung hindi kayo nakasubscribe. Pag nagawa mo yun, pasok ka na sa raffle draw na gaganapin natin sa Eid. I-announce ko sa Facebook page ko kung kailan mismo sa Eid dahil up to now, hindi pa ako decided kung anong day ako magiging available sa Eid. Dahil syempre, may family tayo dito, may lakad din kami. So, ayun, abang-abangan nyo na lang sa Facebook. So, hanggang dito na lang mga Mista. It's your boy Mr. Mischief signing out. Good luck sa mga sasali. Maasalam. Peace out, y'all.